Ang gabi po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at nakasubaybay sa Bombo Radio. For joining us dito po sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Alam kong paborito ko ninyong topic ko ito. This week ay inihain po itong no work, no pay para ho sa mga mambabatas tulad ho ninyo. Anong reaction po ninyo dito, Representative, sir? We fully support. Sabi ko nga, I will rally behind and support the proposed bill by no other than our majority leader, Representative Sandro Marcos, dahil napapanahon talaga to, especially at this point in time na beleaguered o napakababa ng tiwala ng publiko sa aming institusyon, dapat lang mag-umpisa ng mga reforma from within ourselves. At alam naman nating lahat na malaki talaga ang problema sa absenteeism. Maraming absenero na members of Congress. And when we say members of Congress, parehas na congressman at mga senador. So bakit kami gagawing espesyal kung ang ordinaryong manggagawa, no work, no pay? Dapat ang mga congressman at mga senador na pinapasahod ng mga manggagawa, no work, no pay din. Any exceptions na pwede ho ninyong ipasok ho dito, sir? Ang nakasulat kasi doon sa panukalang batas ni Representative Sandro Marcos ay kapag number one, meron talagang sakit duly attested by a physician, attending physician. Pangalawa, kapag ang isang miyembro ng Kongreso ay merong official business outside of the either House of Representatives or sa Senate. So dapat meron niyang official communication. Yun lang naman yung mga nakikita natin na exception dito eh. Other than that, hindi naman wala tayong nakikita na dahilan para magdagdag pa ng exception. Halimbawa, sinasabi, yung concern, paano naman daw yung constituency work doon sa mga distrito? It's exactly na yung aming session days ay Mondays to Wednesday at yung constituency work ay mula Thursday hanggang weekend. So wala talagang rason para lumiban dito sa trabaho. Alam niyo kasi kapag nakikita ninyo sa TV, at saka sa mga live streaming, maswerte na kapag may benting na iiwan sa session, sa plenary session floor jeopardize yung quality of debate and quality of work na ginagawa ng mga mambabatas dahil nga ang daming absenero. Usually, sir, yung pong mga mga mambabatas may mga nirarason na medical leave, pupunta ng abroad, mga ilang araw doon, minsan linggo pa yung ginugol nila doon. Anong take ko ninyo dito? Kasi minsan isa 'yun sa mga exceptions. Ba sinasabi ko ng mga mambabatas, sir? Tama ho yan, no? Madalas ginagamit yung hindi maayos ang pakiramdam. Kung ang ordinaryong manggagawa nga pag nagkasakit, katakot-takot na documentary requirements ang kailangan ipasa just to prove na hindi talaga siya fit to work. Bakit ang mga members of Congress, napakadali na lang, sasabihin na lang, hindi namin kayang pumasok ngayon dahil may sakit. Wala namang hinihingi na kahit anong mga dokumento whether they report or not, umabsent o hindi, kumpleto pa rin makukuha yung sahod at yung benepisyo. At yung usapin ng pag-abroad, merong mga official businesses na talagang pinapadala. Halimbawa, kami sa House of Representatives, may mga official businesses na may pinapadala na members of House. Pero ilan lang yun. No? Pero yung iba, alam naman nating lahat, maglolokohan tayo pag sinabi nating yung ibang congressman, hindi naman pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho, kundi para maglamyerda. So kaya kailangan talaga na ayusin natin yung ganitong problema. Dapat mag-apply. Sabi ko nga, what makes us so special? We are being funded. Congress is funded by taxpayers' money. So kung ano ang nararanasan ng ordinaryong manggagawa, dapat danasin din yan ng miyembro ng Kongreso. Sabi nga ng mga House leaders, long overdue na raw ito. Bombo Ever, with your questions. Alright. Sa usapin pa rin po ng sahod, inaabangan po ito ng atin pong mga kababayan na manggagawa. Ano po yung update na po dun sa panukala po ninyo na tanggalin po tong provincial rate para magkaroon na po ng national minimum wage? I'm happy to report po na after 36 years, mula nung naisabatas yung current na wage fixing mechanism natin, tumawid na sa committee level yung panukalang batas na magbubuwag doon sa provincial rate. At inaasahan ho natin na within the first quarter of 2026
ay sumalang na ito sa plenaryo at tumawid na hanggang third and final reading sa House of Representatives. Napaka-timely ho nito dahil sang-ayon doon sa mga nakalipas na National Concern Survey, numero 1 ang usapin ng sahod. Pangalawa, yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Alam nyo ho, ang sahod sa probinsya di hamak na mas barat kumpara sa sahod dito sa Metro Manila. At napaka-illogical ng current wage fixing mechanism natin, especially yung sa mga katabi lang ng Metro Manila. Isipin na lang ho natin to. Yung Cavite, katabi lang ng Las Piñas, pag tumawid ka ng Zapote Bridge, mula 695 pesos na minimum wage, magiging 600. Doon naman sa norte, katabi lang ng Valenzuela, may Kawayan, from 695, ang sahod magiging 550 o 600 pesos na lang. Same with Marikina Rizal, Pasig Cainta, at yung mga highly urbanized cities natin na nakalocate sa mga probinsya, napapanahon na dapat ipantay na sa Metro Manila yung minimum wage ng mga manggagawa. Alright. Sakali po ba maipapasa po ito ngayong 20th Congress or within your term po? We are very optimistic na susuportahan ito ng mga kasama sa House of Representatives, and we implore the House leadership, specifically House Speaker Bogie D and Majority Leader Sandro Marcos, na ilagay ito sa priority bills na isalang sa plenaryo at pagbotohan. At nananawagan din tayo siyempre sa ating mga kasamahan sa Kongreso na suportahan at bumoto pabor dito sa panukalang batas na ito. Tulad ng nababanggit ko, it's timely that we talk about this. It's timely that we pass this at maipakita na talagang seryoso ang Kongreso sa pagkakaroon ng mga reforma, lalong-lalo na sa buhay ng mga manggagawa. At just very quickly, just to address the concerns of our kababayan, lalong-lalo na may mga maliit na negosyo, exempted ho kayo. Exempted po yung mga maliit na mga negosyo dito sa panukalang batas natin. At ang tinatarget po natin dito ay yung mga mas malalaking mga kumpanya na merong more than enough capacity for them to pay their workers Manila rate. Tapos may 3 years transition period din po ito, kaya kung sakaling maging batas, hindi agad kinabukasan, pantay na agad sa Manila rate yung sahod sa buong bansa. Hindi ho. Magkakaroon ng 3 taon na transition period kung saan ipapantay paunti-unti yung sahod mula sa mga rehiyon papunta ng Manila rate. So this is to avoid yung mga market shock na tinatawag natin. So concern covered na lahat nitong panukalang batas natin. Yung concern pagdating sa negosyo at doon sa ating ekonomiya. Alright. Sa ibang usapin naman po, kunin po naming reaction po ninyo dito sa pagkakabasura nga po ng 2 impeachment complaint laban po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dito po sa panibago na naman pong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara. Again, impeachment process kasi is a very political process. Kami sa kamanggagawa, we expected na mababasura yung impeachment complaint against PBBM on the reason na marami talaga at malakas pa yung aliado ni PBBM sa House of Representatives. I'm not a member of the House of the Committee on Justice, but we expected na ganun yung magiging turnout. Patungkol naman sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte, do we see na magiging madali makakakuha ng 1/3 na boto? I don't think so. Very different yung konteksto ng 19th Congress at ng 20th Congress, at hindi dapat natin ihiwalay yung usapin ng konteksto ng papalapit na 2028 elections. At alam naman natin, ilang mga congressman nag-iisip na yan ng kanilang positioning, mga politiko nag-iisip na yan ng positioning by 2028. So I don't think makukuha yung 1/3 na suporta sa both impeachment. But as for kamanggagawa party list, we leave it to the wisdom of our colleagues sa Committee on Justice. Sabi nga namin, maraming problema ang ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. I'd rather focus on these other equally important issues. So yung impeachment complaint, hahayaan namin yung mga kasama namin sa Committee on Justice to deliberate on the impeachment complaints. Pero pag umabot yan sa plenaryo,
for sure mag-engage kami sa aming bilang bahagi ng aming trabaho sa Kongreso. Alright, Bombo Genesis. Okay. Representative San Fernando, sir, yung last na kayo po amin nakausap, may nababanggit po kayo na parang may kumausap po sa inyo, ano, na para isulong or sponsoran yung isang impeachment complaint, I think, para against kay Pangulong Marcos ito. Now, considering yung content or yung nilalaman nung dalawang complaint against kay Pangulong Marcos, anong tingin ho ninyo? Yung ipinasa ho doon or inilagay ho doon na mga grounds? Nag-decide kasi yung Committee on Justice na insufficient in substance yung mga nilalaman ng impeachment complaints. But then again, dadaan pa rin naman yan sa plenary action. So, pwede tayong mag-engage doon. But do we think na merong basis yung complaint? May basis. It is exactly the reason why merong impeachment process so as to determine the grounds for the impeachment complaints filed against PBBM and VP Inday Sara Duterte. So yun mismo yun, ang rason kung bakit dumadaan dyan sa long and arduous process of impeachment para malinis, masuri, matilad-tilad, maisa-isa yung mga allegations na pumapatungkol sa dalawang highest position of our land. Kaya nga hindi naman porket hindi lumusot doon sa Committee on Justice yung mga impeachment complaint against PBBM, that would preempt any other investigation. We believe the President should be investigated and should be made accountable dito sa flood control scandal and flood control anomaly na ang pinagmulan naman talaga ay yung national budget. So there are many ways to exact accountability, not only kay PBBM but also kay VP Inday Sara Duterte, at ang mahalaga dyan ay isubject natin doon sa proseso. Kasi mahirap yung he said, she said, mahirap yung nasa labas ng mga proseso tayo nag-uusap. So ipaloob natin sa mga proseso at hayaan natin ang mamamayan mismo ang makakita kung paano dinideliberate isa-isa yung mga allegations thrown against two highest positions of our land. Okay. One last question, Representative San Fernando, sir. Any comment doon ho sa nangyari lately kay Representative Barsaga? Yeah, I voted in the negative. Number one, freedom of speech yan. Kalayaan ni Representative Barsaga makapagpahayag ng kanyang damdamin at soloobin. Pangalawa, I believe that the will of the electorate should always reign supreme. It is the people of Dasmariñas who voted Representative Barsaga. Hayaan natin ang mga taga Dasmariñas ang humatol sa kanilang hinalal na kinatawan. Ang nade-deprive kasi ng move na ito to suspend another 60 days kay Representative Barsaga ay yung mamamayan ng Dasmariñas dahil wala silang kinatawan sa loob ng House of Representatives. At pangatlo, hindi rin natin ito maihiwalay. Yung usapin kasi ng ethical standards, hindi natin maihiwalay yan sa usapin ng korupsyon ngayon. Mahirap paniwalain ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na maipapanumbalik ng pagsuspinde kay Representative Barsaga yung kredibilidad ng aming institusyon, samantalang yung mga nasangkot dito sa flood control anomaly, time and again, maraming mga investigation, tinuturo, may mga kasabwat sila, may mga sangkot na mga members of House, members of Senate, pero wala ni isa ang nasuspindi sa kanila. Wala ni isa ang binigyan ng disciplinary action. And yet, here we are, nakikita. We are sending the wrong message kasi. True, naniniwala ako sa concerns ng aming mga kasamahan sa House of Representatives. Pero napakahirap paniwalain ng publiko na ito ay tungkol sa kredibilidad ng aming institusyon. Hindi magpapanumbalik ng kredibilidad ng aming institusyon yung pagsuspende kay Representative Barsaga. So, kaya tinitindigan natin yan na we vote in the negative sa suspension ni Representative Barsaga. Okay. Sige. Thank you so much for joining us. Magandang gabi ho sa inyo, Representative San Fernando, sir. Maraming salamat din po. Magandang